Mag-ingat ka sa mga ganyang meet-up. Ate, alam ko po ang ginagawa ko. Defensive na sagot ni Rosalie sa kanyang kapatid habang kausap sa cellphone. 27 years old na po ako. At isa pa, alos 2 months na rin kaming magkausap ni Rafael. Mabuti siyang tao, okay? Paliwanag pa ni Rosalie at batid ng dalaga na wala pa rin tiwala ang ate nito na si Rose. Sa mataong lugar naman kami magkikita, hindi sa mga hotel dyan. Di ako ganun. Kikilalanin ko muna si Rafael sa personal bago ang mga bagay na yun. Kung yun ang pinag-aalala mo. Kahit anong paliwanag na gawin ni Rosalie, ay hindi pa rin nakikinig si Rose at negative pa rin ang pagtingin sa date ni Rosalie kay Rafael na nakilala ng dalaga online 2 months ago. Sakto na Valentine's Day. Magkikita si Rosalie at Rafael. May halong kaba at tuwa na nararamdaman si Rosalie habang naglalakad sa loob ng mall na punong-puno ng mga designs na puso at bulaklak. Unang beses nitong mararanasan na makipag-date sa gitna ng Valentine's Day. Mabuti na lamang ay nakinig si Rosalie sa payo ng kanyang mga kaibigan na pumilit sa kanya na pumasok sa isang dating app kung saan nakilala si Rafael. Nagpalingalinga ang dalaga dahil batid nito na ang suot na damit ni Rafael ay ang kanyang regalo sa binata na kulay itim na polo. Ngunit walang nakita si Rosalie na nakasuot ng ganoong damit. Pumasok si Rosalie sa mall at naupo sa bench upang hintayin si Rafael. Bawat segundo ay lalong kinakabahan ng dalaga. Baka na-traffic lang siya. Bulong ni Rosalie sa sarili at muling nag-lipstick. Sa sobrang kaba ay namumutla na ang labi ng dalaga. Nang tumunog ang cellphone ni Rosalie, ay agad nitong tiningnan kung sino ang nag-text at nakitang si Maya iyon. Ang isa sa mga kaibigan ni Rosalie, nagtatanong si Maya kung ano ang balita kay Rosalie at Rafael. Kung totoo nga ba na si Rafael ang gwapo at matipunong lalaki sa profile nito. Hindi na muna nag-reply si Rosalie at binuksan na lamang ang mga chats. Nagulat si Rosalie nang makita na hindi na nito mamamessage si Rafael. Napakunot ang noo ni Rosalie dahil sa pagtataka kung bakit tila nakadiak ang account ni Rafael. Mabilis na tinawagan ng dalaga ang number ni Rafael, ngunit hindi na ito gumagana. Napatayo si Rosalie sa halong inis at pagtataka. Nang tingnan ni Rosalie ang mga social media accounts ni Rafael ay deactivated na ang lahat. Habang irita ang dalaga ay nag-pop up ang notification na ship out na ang in-order niyang damit para kay Rafael. Pagpindot ni Rosalie ng shopping account, ay nakita ng dalaga ang lahat ng mga binili nito. Mga branded na sapatos, damit, jackets, at kung ano-ano pa na hiningi at alam niyang magugustuhan ni Rafael. It's okay, Rosalie. Baka nagkaproblema lamang sandali si Rafael. Bulong ni Rosalie sa kanyang sarili. Sinubukang kalmahin ni Rosalie ang kanyang sarili. Ngunit, ginabi na ito kakahintay kay Rafael. Saka lamang napagtanto ng dalaga na hindi na talaga pupunta si Rafael. Kinamusta ng kanyang kapatid at kaibigan ang date ni Rosalie. Ngunit hindi naman makareply ang dalaga dahil sa hiya na hindi siya pinuntuhan ng kanyang kadate. Lalo na at alam ni Rosalie na magagalit si Rose sa ginawa ni Rafael at mapagsasabihan na naman si Rosalie. Inis na napatingin si Rosalie sa mga hiyawan ng mga tao sa kanyang gilid at nakita ang isang lalaki na nagpa-propose sa kanyang nobya. Hindi napigilan ni Rosalie ang inggit na nararamdaman at sa inis nito ay tumayo na lang si Rosalie sa kanyang kinauupuan. Habang naglalakad palabas ng mall, ay napapamura si Rosalie sa kanyang isipan. Ang mga lalaki talaga pare-parehas lang. Inis na bulong ni Rosalie sa kanyang sarili.
Di nga ako niloko dahil sa babae. Niloko naman ako dahil iniskab lang ako. Dagdag pa ng dalaga. Naisipan ni Rosalie na i-chat ang kanyang kaibigan ngunit nagbago ang isip nito. Natatakot kasi ang dalaga na pagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan at sermonan ng kanyang kapatid. Madilim na ang paligid ngunit hindi pa rin umuwi si Rosalie. Ang plinano nitong masayang Valentine's Day ay nauwi na lamang sa isang malungkot na gabi. Disappointed si Rosalie sa kanyang sarili dahil sa paniniwala na makakahanap pa ito ng mabuting lalaki. Naisipan ng dalaga na bukas ng umaga ay magtutungo siya sa address ni Rafael kung saan lagi siya nagpapadeliver ng mga pagkain at mga gamit na gusto nito. Ay gusto muna ni Rosalie ilabas ang kanyang galit. Nang mapansin ni Rosalie ang isang maliwanag na bar sa hindi kalayuan ay hindi nagdalawang isip ang dalaga na magtungo roon. Maingay man ang lugar na pinuntahan. Maraming tao. Hindi na iyon masyadong inisip ni Rosalie. Galit ang dalaga upang magpakita ng inis sa kanyang paligid. Agad na nag-order ng alcohol drink si Rosalie kahit hindi naman siya pamilyar doon. Isa pa po. Muling sambit ni Rosalie. Kuya, isa ba nga? Ininom lamang ni Rosalie ang alak na parang isang tubig. Naku ma'am, mukhang nakailan ka na. May magsusundo ba sa'yo pa uwi? Concern na tanong ng bartender kay Rosalie. Oo naman kuya, ako baala. Kaya ako sarili ko. Sagot ng dalaga, kahit medyo nahihilo na. Kinuha na talaga ang cellphone niya at tiningnan ang mga pictures ni Rafael. Minura ni Rosalie si Rafael sa kanyang isipan. Piso na nga lang, baka interest sa lalaki, ganito pa kang gagawin sa akin. Dismayadong sambit ni Rosalie sa kanyang sarili. O-orderan kita ng napakamahal tapos isi-COD ko sa bahay mo. Dagdag pa ni Rosalie. Nang maubos ni Rosalie ang alak sa baso, ay agad na nag-order ng panibago si Rosalie. Miss, hinay-hinay lang. Mukhang wala kang kasama eh. Paalala ng bartender kay Rosalie. Sabi ko nga sa'yo kuya, na kayang-kaya. Napahinto si Rosalie sa kanyang sinasabi nang mapansin ng isang matangkad at pamilyar na lalaki sa dulo ng bar. Sandali. Nagtakang bulong ni Rosalie sa sarili. Ang lalaking yun? Dagdag pa ng dalaga at dali-daling kinuha ang cellphone niya upang tingnan ang picture ni Rafael. Nakita ni Rosalie si Rafael na nakasuot ng kulay itim at napapalibutan ng mga lalaking matatangkad. Malalaki ang katawan at mukhang nakakatakot din. Tinitigang mabuti ni Rosalie ang lalaki na taimtim na nakikinig sa isang kasama nitong nagsasalita at ang litrato ni Rafael. Sigurado si Rosalie na si Rafael nga ang nakikita nito ngayon. Pag sinaswerte ka nga naman. Inis na bulong ni Rosalie at nag-live sa isang social media platform. Ngumiti ang dalaga sa camera at nakita na may ilan na agad na nanonood sa kanya. Hindi ito dapat ang ginagawa sa mga lalaki. Sambit ni Rosalie at nagpa-refill ng alak bago hinirap ang camera sa daan. Pagewang-gewang na si Rosalie habang lumalapit kay Rafael na hindi napapansin ng dalaga. Hindi tuluyang nakalapit si Rosalie kay Rafael dahil pinigilan nito ng dalawang nakaitim na lalaki. Hoy! Sigaw ni Rosalie na pinagtaka ng mga lalaking nag-uusap sa kanyang harapan. Hoy Rafael! Pagsigaw ni Rosalie sa lalaki at hindi man lang siya nililingon nito. Kapal na mukha nito. Bulong ni Rosalie sa kanyang sarili at muling tinawag ang lalaki. Hoy! Lalaking may shade sa ulo! Sigaw ni Rosalie at nilingon na ito ng kanyang tinatawag. Takang-taka ang lalaki kay Rosalie. Ngunit ang pagtataka na iyon ay agad na napalitan ng gulat at inis. Nang hindi man lang nagdalawang isip si Rosalie na ihagis ang laman na alak ng baso sa lalaki.
Agad na napabunot ng mga barilang tauhan ng misteryosong lalaki, ngunit sa isang taas ng kamay lamang ay hindi tinuloy ng mga bodyguard nito ang kanilang plano. Dahil halatang halata na, lasing na si Rosalie. Hay ikaw, ikaw Rafael. Kapal ng mukha mo. Sabi mo magmi-meet up tayo at magde-date. Tapos, anong ginawa mo? Di mo ko pinuntahan. Ngayon makikita kita rito sa bar na parang wala kang date na iniiwasan? Galit na sigaw ni Rosalie habang dinuduro ang lalaki. Nagkatinginan ang ilang mga nag-uusap sa gilid ng lalaki at hindi napigilan ng lalaki ang mahinang tawa. Tingin mo, nakakatawa ang ginawa mo? Pabayad ko kaya sa'yo lahat ng mga ginastos mo sa akin. Scammer ka. Dagdag pa ni Rosalie at hinagis ang baso sa lalaki. Nagulat ang dalaga nang walang kahirap-hirap na sinalo ng lalaki ang baso at binaba ito sa lamesa upang lagyan ng alak. Sir, kami na ang bahala sa kanya. Suggestion ng isang bodyguard nito. No, it's okay. After all, kanina pa seryosong usapan natin dito. I think kailangan naman natin ng konting commercials. Natatawang sambit ng lalaki at tinuro si Rosalie. Umalis sa daanan ni Rosalie ang dalawang bodyguard ng lalaki at nagmamadaling lumapit si Rosalie. Maiya ka naman sa sarili mo. Kay lalaki mong tao, hindi ko tumutapat sa usapan. Sabi ko na nga ba dapat talaga. Nakinig ako sa kapatid ko na walang totoo sa mga dating apps na yan. Sigaw pa ng dalaga habang lasing na lasing at dinampot ang isang bote ng alak at akmang ihahampas sa lalaki. Ngunit hinawakan nito ang wrist ni Rosalie. Nagulat ang dalaga sa walang ka-effort na pagpigil sa kanya ng lalaki at dahan-dahan pang tumayo sa kanyang harapan habang bumibilis naman ang tibok ng kanyang puso dahil nakakaramdam ng pagka-intimidate sa lalaki. I'm not Rafael, miss. Maikling sambit ng lalaki at nilabas ang kanyang ID. Pinigil nito ng isang kanyang bodyguard ngunit hindi nakinig ang lalaki. I'm Liam Marquez. You can just call me Liam. Pakilala ng lalaki kay Rosalie. At inabot ang calling card nito. Kahit nagtataka si Rosalie ay tinanggap niya ang calling card ni Liam. Here. Nagabot pa si Liam ng isang valid ID at nakita ni Rosalie kung ano ang pangalan nito at litrato. Napakunot ang noon dalaga. Sa simula ay iniisip ni Rosalie na niloloko lamang siya ni Rafael at gumagawa ng paraan upang makatakas sa atraso sa dalaga. Ngunit ang pakitaan pa ng ilang mga valid IDs ni Liam si Rosalie ay naniwala ng dalaga. Ngunit may isang taon ito sa kanyang isipan na mabilis na sinagot na ni Liam. That means na ginamit ng lalaking yon ang mukha ko. Sagot ni Liam sa dalaga at binigay ang mga valid IDs niya sa bodyguard. Napayuko sandali si Rosalie dahil sa hiyang naramdaman. Napagkamalan lang nito na si Rafael si Liam. Dahil sa mukha ni Liam ang ginamit ni Rafael. Kahit napahiya na si Rosalie, ay tinaasan pa rin nito ng kilay si Liam. Siguraduhin mo lang ha. Pag nalaman ko na ikaw si Rafael, yari ka sa akin. Pagbabanta ni Rosalie at tumalikod na kay Liam. Napahinto ang dalaga sa paglalakad ng mapagtanto na binuhusan nito si Liam ng isang inosente ng alak. Nakakahiya. Isip-isip ni Rosalie, ngunit hindi lumingon papalik. Masyado nang napahiya si Rosalie sa harapan ng mga iyon, kaya't hindi na siya ulit gagawa pa ng kahit ano na kahihiyan. Habang naglalakad si Rosalie pabalik sa kanyang upuan, ay nakatingin naman si Liam sa kanya at natatawa rin sa bigla-biglang sugod ni Rosalie sa kanya at pinagbintangan pa siyang kadate nito. I want you to know kung sino ang lalaking tinutukoy niya at bakit ginagamit ang mukha ko. Utos na Liam sa isang tauhan. Bumalik na si Liam
at ang kanyang mga kasama sa usapan. Ngunit, hindi maiwasan ni Liam ang pasulyap-sulyap ng tingin kay Rosalie na mag-isa sa counter at nakatalikod. Busy si Rosalie na nagsa-cellphone at tinitingnan ang mga pictures na sinend ni Rafael sa kanya noon. Kamukhang kamukha nito si Liam at naliwanagan na rin si Rosalie kung bakit ayaw makipag-video call ni Rafael sa kanya. Ang sabi ni Rafael ay nahihiya pa siya, ngunit poser naman pala talaga. Isa pa nga, kahit medyo nahihilo ay nag-order na naman ng bagong alcohol drink si Rosalie. Miss, I think hindi mo na po kaya. I said, isa pa po. Sambit ni Rosalie at hindi pinatapos ang bartender. Miss, mukhang lasing na po kasi talaga kayo at mag-isa ka lang. Wala pong maghahatid. Napahinto sa pagsasalita ang bartender nang makita si Liam na naupo sa tabi ni Rosalie. It's okay. I'll drive her home. Nakangiting sambit ni Liam at saglit na tiningnan si Rosalie. Nilingon ni Rosalie si Liam at natawa si Liam nang makita ng busy si Rosalie na gumagamit ng calculator. Naawa si Liam sa dalaga at akala na umiiyak ito kaya niya nilapitan. Ayun pala ay nagko-compute lamang si Rosalie. Tingnan mo. Naiinis na sambit ni Rosalie kay Liam at nilapit sa binata ang kanyang cellphone. Almost 60,000 din ang ginastos ko sa lalaki na yon. Lahat ng gusto niya binili ko tapos ano? In-scam niya lang ako? Naiirita at feeling close na sabit ni Rosalie kay Liam habang nag-o-order si Liam ng sariling drinks at nakikinig sa dalaga. Malakas na ang tama ng alkohol kay Rosalie. Kaya naman ay hindi na nito nakakontrol ang kanyang sarili. Mga lalaki nga naman, mahinang sambit ni Liam bago uminom ng wine. Tama, mga lalaki nga naman. Pagsang-ayon ni Rosalie sa sinabi ni Liam. Saglit na napatitig si Rosalie kay Liam at tinitigan ito ng maigi ang binata. Maluha-luhang umiba ng tingin si Rosalie sa inis at lungkot. Dahil tuwing nakikita si Liam, ay si Rafael lamang ang kanyang naaalala. Puso talaga ng lalaki yun. Akala ko pa naman naka-jackpot ako ng gwapo. Inis na bulong ni Rosalie at napangisi si Liam. Nang marinigang, sinabi ng dalaga na gwapo siya. Dapat dyan, hindi pinapalagpas. Sabi naman ni Liam na sinakyan na ang sinasabi ni Rosalie. Talaga, hindi ko siya palalampasin. Pupuntahan ko siya ngayon sa bahay niya. Sigaw ni Rosalie at agad na tumayo. Muntik na itong matumba kung hindi na alalayan ni Liam. Napatingin ang concern na bartender kay Liam at tinaas naman ni Liam ang kanyang kamay. Lumapit ang isang bodyguard ni Liam at pinakita ang calling card sa bartender upang ipakita kung sino si Liam. Agad na yumuko ang bartender at hindi na nangialam pa kay Liam at Rosalie. Pupuntahan ko siya. Alam ko ang address niya. Sambit pa ni Rosalie at tinulak ang mga tao sa harapan niya upang dumaan sa gitna habang nagsasayawan ang mga ito. Humingi ng tawad si Liam sa mga natulak ni Rosalie habang nagpupumilit ang dalaga na lumapit sa pinto. Makikita talaga ng lalaki yun ang pinabagka niya. Sisigilan ko siya lahat. Lasing na pagbabanta ni Rosalie. Natatawang pinigilan ni Liam si Rosalie. At kahit gusto nang tulungan si Liam ng kanyang mga tauhan ay pinigil ito ni Liam. Nang tumugtog ang isang sweet at R&B na kanta, ay napahinto si Rosalie sa paglalakad. Naalala ng dalaga na Valentine's Day nga pala ngayon at lalo lamang itong nalungkot. Ito na yata ang pinakamasamang Valentine's Day ko kahit na pinlano ko na ito ng pinakamagiging masaya. Dismayadong sambit ni Rosalie sa kanyang sarili.
Nagpalingalinga si Rosalie sa paligid at pinagbasta ng mga magkakasintahan na sweet na nagsasayaw. Napansin ni Liam ang mga tingin ni Rosalie kaya nakaisip ito ng ideya. Alam mo, Miss Rosalie. Rosalie ang pangalan ko. Pakilala ni Rosalie sa kanyang sarili kahit na nahihilo na ito. Alam mo, Miss Rosalie. Muling sambit ni Liam at nilingon siya ng dalaga. Hindi pa naman huli ang lahat dahil hindi pa tapos ang Valentine's Day. Naguluhan si Rosalie sa sinabi ni Liam. Pwede naman na ako na lang muna ang Valentine's Day mo sa ngayon. Dagdag pa ni Liam at nilapit ang kanyang kamay kay Rosalie upang alukin nito na magsayaw. Natawa si Rosalie sa sinabi ni Liam, ngunit napansin na seryoso ang binata. Kaya't nagtaka ang dalaga. Pero kahit nagtataka si Rosalie, ay inabot nito ang kamay ni Liam upang makipagsayaw sa gitna ng isang sweet na kanta. Napangiti naman si Liam nang abutin ni Rosalie ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Rosalie na nakikipagsayaw siya ngayon sa lalaking hindi kakilala pero naisip ng dalaga na ayos na ito kaysa naman na magmokmok siya sa gilid ng bar. So, this guy? Paano mo siya nakilala? Nagtatakang tanong ni Liam habang nagsasayaw. Interesadong malaman ni Liam ang detalye patungkol sa lalaki na gumamit ng kanyang mukha. Sa isang banda ay nagkaroon ng interes si Liam kay Rosalie. Hindi mapaliwanag ni Liam, ngunit nag-iwan ng marka sa binata ang ginawa ni Rosalie na paghagis ng alak sa kanya. Nakipagkwentuhan si Rosalie kay Liam habang sumasayaw silang dalawa. Dahil na rin sa alkohol sa katawan ni Rosalie ay hindi niya napigilan ang pagiging madaldal kay Liam. Naglabas ng sama ng loob si Rosalie hanggang sa maisipan nilang dalawa na lumabas ng bar. Dahil nabanggit ni Rosalie ang gusto nitong gawin. Tinitigan ni Liam ang kanyang mga tauhan na akmang susunod sa kanya at tuminto ang mga iyon sa paglalakad. Dumiretso si Rosalie at Liam sa katapat ng arcade ng bar at bumili ng mga token si Liam. Paramihan na makukuha ang stop toys. Alok ni Liam kay Rosalie at inabot kay Rosalie ang kalahati ng token. Excited na tumango si Rosalie at lumapit sa isang claw machine. Nako, magaling ako dito. Pagmamayabang ni Rosalie na proud sa sarili. Ngunit lumipas na ang ilang minuto ay hindi pa rin nakakakuha ng kahit na ano na stuffed toy sa claw machine. Habang si Liam ay nakatatlo na. Pabirong pinagbintangan ni Rosalie na mandaraya si Liam at tinawanan lamang siya ng binata. Nang makaramdam ng gutom ang dalawa, ay nagtungo si Rosalie at Liam sa kalapit na Lomi restaurant upang kumain. Hindi ka pa nakakatikim ng Lomi? Namamanghang tanong ni Rosalie kay Liam. Nako, kawawa ka naman. Napakasarap kaya ng Lomi. Dagdag pa ng dalaga at nag-order. Tinuro ni Rosalie ang kanyang in-order kay Liam at nag-share ng ilang mga details kung paano mas lalong sasarap ang Lomi. Naupo si Rosalie at Liam sa bandang dulo ng open restaurant. Pagdating ng Lomi ay tinimplahan ulit ni Rosalie ang Lomi nito. Ginaya naman ni Liam ang ginawa ni Rosalie, ngunit sa pagtataka ay ibang lasa ng kanyang tinimpla. Takang-taka si Liam nang ibang lasa ng Lomi ni Rosalie sa kanyang Lomi, habang si Rosalie ay sarap na sarap. Ako na nga? Sambit ni Rosalie at tinikman ang Lomi ni Liam upang malaman kung ano ang mali. Panoorin mo mabuti ito ha, dugtong ng dalaga at taimtim na pinanood ni Liam kung paano timplahan ni Rosalie ang kanyang Lomi na sanay at parang isang
professional chef. Alam na alam ni Rosalie kung paano karami na patis ang ilalagay. Nang tikman ni Liam ang lomi, ay napangiti ito dahil sumarap ang lomi niya. May karinderiya kasi kami ng kapatid ko. Siya ang usually na nagtitinda at ako naman ang tagaluto. Paliwanag ni Rosalie habang kumakain. Namangha si Liam. Hindi na nagtaka ang binata kung bakit masarap magtimpla si Rosalie. Next time, pwede ba akong magpunta sa karinderya nyo? Interesadong tanong ni Liam at agad na tumango si Rosalie. May kinuha ang dalaga sa kanyang bulsa na isang pirasong coupon. Binigay ni Rosalie ang coupon kay Liam na may ngiti sa kanyang muka. Binasa ni Liam ang coupon na mayroong 10% off. Napangiti ang binata at nilagay sa bulsa ang coupon. Feel free na dumaan ka kung kailan mo gusto. Andiyan na rin ang address. Muling alok ni Rosalie. Hospitality management kasi ang course ko nung college ako. Hindi lang ako nakatapos kasi mahirap ang buhay noon. Panimula ni Rosalie na para bang nawala ng alak sa kanyang katawan. Hindi ka na pa bumalik ulit sa pag-aaral? Nagtataka namang tanong ni Liam at umiling ang dalagang kausap. Hindi na rin kasi kumita na ako ng pera. Alam mo, totoong sinasabi nila na once na nakahawa ka na ng pera, wala ka nang paki sa pag-aaral. Paliwanag ni Rosalie at napatitig kay Liam. Alam mo, naiinis ako pag nakikita ka. Naalala ko si Rafael. Natatawang sambit ni Rosalie at sabay na tumawa silang dalawa ni Liam. Sa dami ba naman ng mukhang gagamitin? Yung sa akin pa talaga? Tumatawang sabi ni Liam. I guess, naisip ng Rafael na yon na mabilis makakuha ng babae ko mukha ko ang kanyang gagamitin. Pagmamayabang ni Liam at muling tumawa si Rosalie. Oo nga pala. Ano palang trabaho mo? Nabigla si Liam sa tanong ni Rosalie at napansin agad yun ng dalaga. No offense or anything. Gusto ko lang talaga malaman. Kanina pa ako salita ng salita rito pero hindi ko alam kung sino ba ang kausap ko. Nakangiting sambit ni Rosalie at nginitian ito ni Liam. Hindi alam ng binata kung paano sasabihin na isa siyang mafia boss sa dalaga. Pansin ko kanina, may mga kausap ka na parang mga seryoso tapos may mga bodyguard ka pa. Politiko ka ba? Paghuhula ni Rosalie at natatawang umiling si Liam. I guess, isa kang tagapagmana ng kung ano? Umiling na naman si Liam sa sinabi ni Rosalie. Ang dami mo kasing bodyguard. Iniisip ko kung anong klase ka bang tao or anong klase ba ng tao ang mayroong ganong karaming bodyguard. Ano ka? Mafia boss? Natatawang pagbibiro ni Rosalie na natawa sa sarili niyang sinabi. Napangiti naman si Liam na pinagtaka ng dalaga. Napabitaw si Rosalie sa kanyang hawak na tinidor nang mapansin na seryoso ang ekspresyon ni Liam sa kanyang mukha. Ay napahawak si Rosalie sa kanyang bibig. Seryoso ba? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. At mahinahon na nagpatango-tango si Liam. Habang ang dalaga ay mistulang nawala na talaga ang espiritu ng alak sa kanyang katawan. Muling tumawa si Rosalie at inisip na nagbibiro lamang si Liam. Lasing lang ako pero ikaw ang kung ano-ano sinasabi. Pulog ni Rosalie at magsasalita pa sana si Liam nang mapansin na may mga lalaking umaaligid sa paligid na nakasuot ng kulay itim.
Isang tingin pa lamang ay alam ni Liam kung ano nangyayari at sino ang mga iyon. Kinapa ni Liam ang baril sa kanyang pulsa at akmang bubunutin ito nang magsalita si Rosalie. Aba, ubusin mo na ang lomi mo. Sayang yan kung malamig na. Bumitaw si Liam sa baril at humawak sa tinidor. Naalala ni Liam hindi nga pala ito nag-iisa at may kasamang dalaga. Nakita ni Liam sa refleksyon ng salamin na unti-unti na bumubunot ng barilang lalaki sa kanyang likuran. Rosalie, nakangiting sambit ni Liam at tumingin naman ang dalaga sa kanya. Kahit na may inis pa rin na nararamdaman si Rosalie dahil naaalala nito si Rafael kay Liam, ay hindi mapigilan ni Rosalie na isipan kung gaano kagwapo si Liam. In 3 seconds, magpunta ka sa ilalim ng lamesa. Turo ni Liam at humigo pa ng lomi bago humawak sa kanyang pulsa. Nagtataka si Rosalie na akmang may sasabihin. Basta, tumayo ka at magpunta sa ilalim ng lamesa. Muling sambit ni Liam at mabilis na nagbilang. Hinawakan ni Liam ang braso ni Rosalie at tali-daling sabay na yumuko ang dalawa bago lumipat ang pwesto at bumaba sa lamesa. Nagulat ang dalaga nang sipain ni Liam ang lamesa at natapon ang mga lomi nilang dalawa. Ngunit ang mas kinagulat ni Rosalie ay ang sunod-sunod na putok ng baril. Tila nawala ang pagkalasing ng dalaga sa kanyang mga narinig at nakita na nakikipagbarilan si Liam sa mga hindi kilalang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Rosalie at niisip na baka totoo nga ang sinasabi ni Liam na isa itong mafia boss. Ano ba itong pinasok ko? Nag-aalalang tanong ni Rosalie sa kanyang isipan. Habang mahigpit ang kapit ni Liam sa braso ng dalaga, ay tumayo ang dalawa at agad na nagpumiglas si Rosalie kay Liam. Dapat hindi ako nagtiwala sa mga strangers. Natatarantang bulong ni Rosalie at hindi napigilan ni Liam ang mga tawa habang nakikipagbarilan. Nang maubos ang bala ng pinata ay nakipagmano-manong suntukan na lamang ito. Isang bagay na kinamangha ni Rosalie dahil sa galing ni Liam. Nang hindi mapansin ni Liam ang isang lalaki palapit sa kanya, ay hindi nagdalawang isip si Rosalie na hampasin ang upuan niyon ng ilang beses hanggang sa makalayo ito kay Liam. Kahit ano ang galing ni Liam, ay pansin ni Rosalie na parami ng parami ang kalaban. Hinawakan ni Rosalie ang braso ni Liam at hinila ito upang bigyan ng senyales na umalis na silang dalawa. Tumango naman si Liam at sinipa ang isang paa ng upuan upang masira ito at magamit na weapon. Habang tumatakbo palayo ay kinokontak na ni Liam ang kanyang mga tauhan na sila na ang bahala sa mga natirang kalaban at bayaran na rin ang mga nasirang kagamitan sa restaurant. Grabe! Hindi ako makapaniwala. Lasing lang ba ako o talagang may barilan na naganap? Takang-taka na tanong ni Rosalie at hinarap si Liam. Lalong wala rin yun sa mga plano ko ngayong Valentine's Day. Dagdag pa ni Rosalie at lilingon sana sa pinanggalingan nilang dalawa ni Liam. Ngunit hinawakan ni Liam ang magkabilang balikat ni Rosalie at pinaharap ito sa daan. Hindi napagilan ni Rosalie ang sarili nang makaramdam ito ng kilig dahil sa physical contact nilang dalawa ni Liam. Pinagmasdan ni Rosalie ang mga kamay ni Liam sa kanyang balikat at na-realize na si Liam ang kanyang Valentine's date. Si Liam na kumpirmado nitong isang mafia boss.
Ngayon na nga lang nagkaroon ng kadate sa Valentine's Day. Sa mapya boss pa talaga. Tinawanan naman ni Liam ang sinabi ni Rosalie sa kanya. Ayaw mo ng ganun? At least, kakaiba ang date experience mo. Pagbibiro ni Liam. Kakaiba nga. Pawis buhay naman. Inis na sambit ni Rosalie at muling tumawa si Liam. Dahil gabi na, ay naisipan ni Liam na ihatid na si Rosalie pa uwi. Nang ilang beses. Tinanggihan ng dalaga ngunit dahil may hirap na makasakay sa ganitong oras, ay pumayag na rin si Rosalie. Nagsend si Rosalie ng text sa kanyang kapatid na pauwi na siya. Pansin ni Liam ang pag-aalala ni Rose kay Rosalie nang mag-video call ang dalawa kaya naisipan ni Liam na ipakita ang kanyang ID at isend ito kay Rose. Habang nagmamaneho ay nakatanggap ng text si Liam na tapos na asikasuhin ng kanyang mga tauhan ng mga kalaban at nabayaran na rin ang restaurant. Napansin ni Liam na nakatulog na si Rosalie sa biyahe at napangiti naman ang binata. Saglit na hininto ni Liam ang sasakyan upang ilagay ang robe nito kay Rosalie bilang isang kumot dahil tila nilalamig ang dalaga. Bumalik din agad sa pagmamaneho si Liam. Pagkalipas ng halos isang oras ay nakarating na si Liam sa address na binigay ni Rosalie kanina sa kanya. Sinalubong si Liam ni Rose na nag-aalala sa kanyang kapatid. Kahit si Rose ay Rafael din ang tawag kay Liam, na agad namang sinabi ni Liam na hindi siya si Rafael. Si Rosalie na lang po magpapaliwanag sa inyo bukas. Sambit ni Liam at pinuksan ang pinto ng backseat. Dahil mahimbing ang pagtulog ni Rosalie, ay hindi ito ginising ni Liam. Pinuhat na lamang ni Liam si Rosalie papasok sa bahay nila at inilalayan siya ni Rose. Binuksan ni Rose ang pinto ng kwarto ni Rosalie at pinatong ni Liam ang dalaga sa kama bago ito kumutan. Napansin ni Liam ang kalendaryo ni Rosalie sa pader na nakabilog ang araw ng 14 sa February. Kitang-kita kung paano hinintay ni Rosalie ang araw na ito. Nakaramdam ng lungkot si Liam dahil batid ng binata na sobra-sobra ang pagkadismaya at lungkot ni Rosalie. Nagpaalam din agad si Liam kay Rose at humingi ng tawad na gabi na nito na uwi si Rosalie. Nangako ang binata na sa susunod ay maaga niyang iuuwi ang dalaga. Napangiti naman si Rose sa sinabi ni Liam at nakadama ang ate ni Rosalie na si Liam ay isang matinong lalaki. Hindi nagtagal ay umalis na rin si Liam. Mahimbing ang tulog ni Rosalie at pinagbasdan nito ng kanyang kapatid. Ikaw talaga? Sambit ni Rose kay Rosalie at pabirong hinampas sa balikat bago ayusin ang kanyang kumot. Sino yun ha? Interesadong tanong ni Rose na may halong pang-aasar sa kapatid. Pinatay ni Rose ang ilaw ng kwarto ni Rosalie at naisipan na bukas na lamang tanungin ang kapatid. Kinabukasan ay maagang nagising si Rosalie at hindi makapaniwala sa kanyang mga nagawa. Agad na kinuwento ni Rosalie ang mga nangyari sa kanyang kapatid habang naghahasikaso ang dalawa sa pagluluto sa karinderya. Ate, nakakahiya. Inis na sigaw ni Rosalie habang naghihiwa ng sibuyas. Sipin mo yun ah. Lumapit talaga ako sa kanya at binuhusan ko pa siya ng alak. Mukhang hindi naman siya nagalit pero nakakahiya talaga kasi akala ko siya si Rafael. Dagdag pa ni Rosalie na mamamatay na sa hiya. Kahit naman sino, ganun ang iisipin. Ang sisisihin mo ay yung loko-loko mong online boyfriend na si Rafael. Sagot naman ni Rose at tinuro pa si Rosalie gamit ang hihiwaing carrot. Pero in fairness ha, yung Liam kagabi,
Wala akong masabing masama sa kanya. Wala akong negative na nararamdaman. Sambit pa ni Rose na may halong pang-aasar. In short, okay siya. Baka kayo talaga. Ate naman, di ko pa nga masyado kilala yung tao eh. Inis na sagot ni Rosalie. Hindi mo pala kilala tapos nakipag-date ka kagabi? Hindi agad nakasagot si Rosalie sa sinabi ng kapatid. Iba yun. Lasing ako kagabi at isa pa. Ayos naman ako, nakauwi ako. Nakauwi ka dahil sa kanya. Hindi ka nga yata nakapag-thank you eh. Napaisip si Rosalie sa sinabi ng ate niya. At napagtanto na hindi nga siya nakapagpasalamat. Hindi lang iyon. Hindi din nakahingi ng tawad si Rosalie sa ginawang paghahagis ng alak kay Liam. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Inis na sigaw ni Rosalie. Hindi pa naman nito alam ang number ni Liam, address, o ang company. Next time na lang, pag lumabas ulit kayo. Sambit ni Rose at natawa si Rosalie. Binuksan ni Rosalie ang kalan at nagpainit ng kawali bago humarap sa kanyang kapatid. Imposible naman na lumabas ulit kami. Kung ano nangyari kagabi, ganun na lang yun. Nakadama ng kaunting lungkot si Rosalie sa sariling sinabi. Dahil kahit siya'y interesado pa sanang makilala si Liam. Nagsorry siya kagabi kasi late ka raw niya na uwi. Pero, sabi rin niya na sa susunod, hindi ka na sa ganong oras niya ihahatid sa bahay. Pagkwento ni Rose na lubos na ikinagulat ni Rosalie. Kami? Kami lalabas ulit? Hindi na itago ni Rosalie ang tuwa nang marinig ang sinabi ng kapatid at tinawanan nito ni Rose. Oo nga. Kaya huwag ka na malungkot siyan. Baka may chance kayo ni Liam. Hayaan mo na yan si Rafael. Ako hahanap sa kanya. Pag nakita ko yun, hahampasin ko siya ng kawali. Inis na sambit ni Rose. At natawa naman si Rosalie. Gumaan ang pakiramdam ng dalaga dahil sa usapan nila ng kanyang kapatid. Agad na niyakap na mahigpit si Rosalie ang kanyang ate. Ang OA nito. Magluto ka na nga. Kunwaring naiinis na sabi ni Rose at lalong hinigpitan ni Rosalie ang yakap sa kanyang kapatid. Masayang nagluto si Rosalie at naalala nito ang kinain nilang lomi kagabi ni Liam. Kasabay ng alaala na yon ay ang alaala naman ng mga lalaking nagtangkas sa buhay ni Liam. At ang katotohanan na si Liam ay isang mafia boss. Isang bagay na hindi sinabi ni Rosalie sa kapatid dahil batid nitong paiiwasin siya ni Rose kay Liam. Dahil maraming tao sa karinderya ngayong araw, ay tumulong na rin magtinda si Rosalie. Ang karinderya ng dalawa ay minana nila sa kanilang yumaong ina. Kilala ang malaking karinderya na ito sa kanilang barangay na pinagpatuloy na magkapatid na Rose at Rosalie. Bali, 1 minuto at 1 lechon na paksiw po. Pagkumpirma ni Rosalie sa order ng isang matandang lalaki at tumango naman ang matanda. Binalot ni Rosalie ang order ng customer at binigay ito sa kanya. Pagtakip ni Rosalie ng mga lagayan ay may nag-abot sa kanya ng 1 coupon. Ako po? Expired na ang coupon na yan. Napahinto si Rosalie nang maalala ang coupon na hawak ng lalaki at agad na tinignan ni Rosalie kung sino ang may hawak ng coupon. Napangiti ng sobra si Rosalie nang makita si Liam sa kanyang harapan. Liam? Natutuwang bati ni Rosalie kay Liam na ngayon ay pinabasa ang coupon. Ang daya mo naman. Pinigyan mo ko ng 1 expired ng coupon. Natawa si Rosalie sa sinabi ni Liam at kinuha naman ang coupon. Sa sobrang lasing ni Rosalie kagabi, ay hindi nito naalala na expired na ang coupon na binigay kay Liam.
Tatanggapin ko pa rin yan. Nakangiting sambit ni Rosalie at tinuro rin ng mga ulam sa kanyang harapan. Mag-order ka na. Excited na sabi ni Rosalie kay Liam. At isa-isa namang tiningnan ni Liam ang ulam. Saglit na iniwan ni Rosalie ang binata na namimili ng ulam upang puntahan si Rose na nagsaserve naman sa mga customer. Tuwang-tuwa na tinuro ni Rosalie si Liam sa kapatid. Nagulat naman si Rose na hindi inaasahan na pupunta agad si Liam. Napangiti si Rose dahil kitang-kita sa mga mata ni Rosalie ang tuwa at excitement. Sige na, asigasuhin mo na siya. Anong oras na rin pala kaya kumain ka na? Ako na muna ang bahala. Sabay na kayo kumain dyan. Bilin ni Rose sa kapatid at natutuwang tumango naman si Rosalie. Paglingon ni Liam ay nagkatinginan silang dalawa ni Rose at ngumiti naman si Liam sa kanya. Sinuklian din siya ng mga ngiti ni Rose bago ibalik ni Liam ang tingin kay Rosalie na nakasuot pa ng apron at nakatali ang mahabang buhok. Dinagdagan ni Rosalie ang in-order na pagkain ni Liam. May pre-coupon na, may pre-meal pa. Natutuwang sampit ni Liam at ngumiti si Rosalie sa kanya. Huwag ka nang magbayad. It's on the house. Proud na sampit ni Rosalie dahil lilibre niya si Liam. Hindi naman tumanggi si Liam dahil baka humaba pa ang usapan. Halata kasi ng binata na excited si Rosalie na tikman ni Liam ang mga luto nito. Unang tinikman ni Liam ang paborito nitong menudo at napangiti sa sarap ng luto ni Rosalie. Nang tingnan ni Liam si Rosalie, ay natawa ang binata dahil kumikinang ang mga mata nito sa excitement sa sasabihin niya. Naisipang biruan ni Liam si Rosalie. Medyo maalat. Hindi pa nga tapos magsalita si Liam at nagsisimula pa lamang ay tumayo na si Rosalie at akmang aalis na. Natatawang hinawakan ni Liam ang braso ni Rosalie at hinila ito papalik habang tumatawa. Natawa na rin si Rosalie dahil alam niyang nagbibiro lang naman si Liam. Biro lang. Masarap siya actually. Sambit ni Liam at muling kumuha ng menudo. Ngunit ngayon ay hinalo na nito sa kanin. Naupo naman si Rosalie sa kanyang harapan at kumain na rin habang si Liam ay tumitikim pa ng ilang mga ulam. Ang sarap nito. Natutuwang sambit ni Liam at tinuro ang sinigang. Tamang-tama ang asim, tapos may kasamang anghang. Dagdag pa ni Liam at tinuro ang sinigang. Medyo malapit lang naman ang karinderya nyo. Pwede bang dito na lang kami mag-order ng tanghalian? I'll have my men pick up meals every day. Nagulat si Rosalie sa sinabi ni Liam. At lumawak lalo ang mga ngiti ng dalaga bago nagpatango-tango at nagpasalamat kay Liam. Thank you po talaga. Natutuwang sambit ni Rosalie at naisipan na rin na humingi ng tawad. Oo nga pala. Humihingi talaga ako ng pasensya sa ginawa ko kagabi sa'yo. Tumayo pa si Rosalie at nagpaw sa harap ni Liam dahil sa sobrang pasasalamat at paghingi ng tawad. Walang pakialam si Rosalie kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Just sit. Nakakahiya. Nahihiyang sambit ni Liam at tinawanan nito ni Rosalie bago bumalik sa upuan. Sorry talaga. Na-carried away lang din ako kagabi at mali ko ba na hindi naman ikaw ang lalaki na yun? Muling sambit ni Rosalie at nang bagiti ni Rosalie si Rafael ay naalala ng binata ang ibibigay nitong folder sa kanya. Inabutan ni Liam ng isang folder si Rosalie at nagtatangkang tinanggap ni Rosalie iyon bago buksan. I had my men investigate Rafael and he's a wanted criminal.
Mahinang sambit ni Liam at siniguradong walang makakarinig sa kanyang sinabi. Nakaramdam ng halong gulat, takot, at galit si Rosalie nang makita ang ilang mga kaso sa ilalim ng pangalan ni Rafael. Pati ang litrato ng address ni Rafael ay naroon. Ngunit nakalagay na wala na siya ngayon sa address na sinabi nito kay Rosalie. Nakita ni Rosalie ang mga box ng package delivery na pinaglagyan ng mga binigay nito kay Rafael. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Bulong ni Rosalie sa kanyang sarili. Nagpaloko ako sa isang scammer na kriminal. Dagdag pa ni Rosalie at binasa mga krimen na ginawa ni Rafael. Buti na lang, hindi. At hindi siya sumipot sa usapan niyo. Sambit ni Liam at tumango naman si Rosalie. Dating miyembro siya ng kalaban namin na Mafia Association. Nagulat si Rosalie sa sinabi ni Liam. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang dahilan niya bakit niya ginamit ang litrato ko. Kung sadya lang ba yun o may plano siya. Suggestion ko naman na sa inyo ng kapatid mo, lalo ka na mag-ingat ka lagi. Paalala ni Liam na lalong nagbigay ng kaba kay Rosalie. Kung gusto mo, pwede ako maglagay ng mga bodyguards. Ayos lang kami. Huwag mo nang isipin yun. Sambit ni Rosalie at tinago ang takot na nararamdaman. Ngumiti si Rosalie kay Liam at tinuro mga pagkain sa harapan nito. Kumain na lang muna tayo. Huwag mo na kaming isipin ni ate. Kaya namin ang sarili namin. Dugtong pa ni Rosalie at pinagpatuloy ang pagkain. Simula ng araw na iyon, ay hindi na nawala ang takot sa isipan ni Rosalie dahil baka umaaligid lamang si Rafael sa kanila. Sinabi na rin ni Rosalie ang tungkol kay Rafael sa kanilang barangay officers. Bukod sa takot sa isipan, ay hindi na rin mawala si Liam sa isipan ni Rosalie. Lalo na't halos araw-araw ay bumibisita si Liam kay Rosalie na may dalang almusal upang kumain muna ang dalaga bago ito magluto. Paminsan-minsan ay tumutulong din si Liam sa pagluluto at eager na matuto kay Rosalie. Pansin na pansin ni Rose ang closeness na namumuo sa kanyang kapatid at kay Liam. Tahimik lamang si Rose na nagmamasid at napapangiti sa tuwing maririnig na nagtatawanan si Rosalie at Liam habang nag-uusap. Napapadalas din ang paglabas-labas ni Rosalie kasama si Liam upang mamasyal o mag-ikot-ikot sa mall. Sa kabilang banda ay natutuwa si Rose sa kanyang kapatid. Ngunit nakakaramdam ng pag-aalala na baka saktan lamang ni Liam si Rosalie. Kaya't naisipan ko usapin ni Rose si Liam habang busy sa pagluluto si Rosalie sa kusina. Liam, pwede ka bang makausap sandali? Tanong ni Rose kay Liam na hindi na naghintay ng kasagutan. Naglakad si Rose palabas ng sala at tumango naman si Liam bago sumulyap kay Rosalie na nasa kusina. Nang mapansin ni Liam na puno na ang basura sa basurahan sa kitchen, ay saglit na nagtungo ang binata sa kusina at nagkatininginan silang dalawa ni Rosalie. Parehas na nagpalitan ng matatamis ng ngiti si Rosalie at Liam. Boss, kunin ko lang po to Sambit ni Liam at kinuha ang basurahan. Tumawa naman si Rosalie. Pilisan mo at baka bawasan ko ang sahod mo. Pagbibiro ni Rosalie sa binata. Ngumiti si Liam at hinimas ang buhok ni Rosalie bago nagtungo palabas ng kitchen. Napansin ni Liam na naghihintay si Rose sa gilid ng mga halaman. Kaya't binilisan ni Liam ang pagbaba ng mga basura bago nagugas ng kamay at nagtungo kay Rose. Ano po yun ate? Magalang na tanong ni Liam kay Rose at tinaasan ito ng kilay ni Rose bago nagpamaywang. Gets ko naman na malapit ka sa kapatid ko.
Sambit ni Rose at kumiti bago biglang sumimangot at nahulaan agad ni Liam ang sasabihin ng babaeng kanyang natitipuhan. At gets ko rin po na nag-aalala ka sa kapatid mo. Nire-respeto ko po yun. Magalang ulit na sabi ni Liam. Alam ko na nagdududa kayo sa akin at sa intensyon ko. Ngunit wala po akong masamang pala kay Rosalie. Sa ngayon ay mabuting magkaibigan kaming dalawa. At sa totoo lamang ay kung may intensyon ako sa kapatid mo ay yun ang katotohanan na nagbabalak po ako na umakyat ng ligaw kay Rosalie. Nagulat si Rose sa straightforward na sagot ni Liam. Ngunit medyo nagdalawang isip ang dalaga sa binata ng banggitin ng panliligaw. 27 years old na si Rosalie. 28 ka na. Balak mo lang ba siyang ligawan ng 1 o 2 linggo? Sarkastikong tanong ni Rose kay Liam. May duda si Rose na na-open na si Liam sa kanyang sinabi. Ngunit hindi umaatras ang dalaga. About naman po sa panliligaw. I think it depends kay Rosalie kung kailan niya ako balak sagutin. 1 week? 2 weeks? A month? 2 months? A year? Or even kahit ilang years? It all depends kay Rosalie, not to me. As long as I'm not being rejected, then I'll keep going po. Magalang at seryosong sagot ni Liam. At hindi inaasahan ni Rose ang sagot ni Liam. I know din na sa tingin mo o ng iba, masyado na kaming matatanda sa mga ligawan na ganito. Pero I want Rosalie's first time to be really memorable for her. I want to court her respectfully and rightfully without pressure and without any burden on her shoulder. After all, it's Rosalie that matters and not me. Paliwanag pa ni Liam at hindi napigilan ni Rose sa mga ngiti sa sinabi ni Liam. Natawa si Rose bago nagpatango-tango at nawala ang bigat na nararamdaman sa kanyang puso. Ikaw ha? Siguraduhin mo yan. Sambit ni Rose at kumiti kay Liam. Opo ate. Pangako ni Liam at tinaas pa ang kanyang kamay. Baka ate to? Hindi pa kita bayaw. Asar ni Rose at tumawa naman si Liam. Hindi pa po. Hindi pa sa ngayon. Sagot ni Liam at nagtawanan ng dalawa. Matapos bigyan ng reassurance ni Liam si Rose tungkol sa kapatid nitong si Rosalie, tuluyan nang nawala ang pangamba ni Rose at buong puso niyang pinagkatiwala si Liam. Sa isang event sa opisina ni Liam, bumili siya ng pagkain mula sa karinderya ni na Rose at Rosalie. At kahit guest si Rosalie, hindi nito napigilang tumulong sa pag-aasikaso. Agaw pansin ang kagandahan ni Rosalie sa kanyang pink na floral dress at kulot na buhok, kaya't lihim siyang kinuhanan ng litrato ni Liam. Sa kabila ng mga papuri ni Liam, pabirong inirapan siya ni Rosalie. Ngunit ramdam nilang parehong espesyal ang sandaling iyon. Gayunpaman, kinailangan ni Liam na lumapit sa kanyang business partners, habang si Rosalie ay nagpatuloy sa pagtulong. Ipinapakita ang kanyang hilig sa hospitality management. Komportable naman si Rosalie sa event kahit wala masyadong kausap. Pero hindi niya gusto ang mga photographers na panay ang kuha sa kanya. Napansin ito ni Liam. Agad niyang sinabihan ng mga ito na iwasan ang pagkuha ng litrato ni Rosalie. Habang abala si Liam sa event, hindi niya maiwasang bantayan ng dalaga. Nang magsimula ang speech niya, panay ang tingin niya kay Rosalie. I also would like to thank this woman who helped me to be the better version of myself. Sabi niya habang nakatingin kay Rosalie. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang magandang babae sa front seat ang tumayo. Dahilan para isipin ni Rosalie na hindi pala siya ang tinutukoy ni Liam. Pakiramdam niya ay nagmukha siyang tanga sa sariling pag-aakala. Ngunit ilang saglit lang,
Ipinakilala ni Liam ang babae bilang isang business partner at agad niyang tinawag si Rosalie sa entablado. Tuluyang pinawi ang lungkot na nararamdaman nito. Nahihiyaman, tinanggap ni Rosalie ang kamay ni Liam at sabay silang umakyat sa stage. Ano sasabihin ko? Kinakabahang tanong niya. Just be true. Huwag kang mag-alala, andito lamang ako. Sagot naman ni Liam. Ipinakilala ni Liam si Rosalie bilang isa sa mga nagluto ng buffet at ipinromote pa ang kanilang negosyo. I also prepared some calling cards sa gilid. Aniya, dahilan para matawa si Rosalie. Nang tanungin siya kung may gusto siyang sabihin, simple lang ang sagot niya. Thank you for coming and I would love to hear your feedback about sa mga food po. I hope you all will enjoy it. Matapos ang speech, sabay na silang bumaba para kumain. Habang kumakain, napansin ni Rosalie na mabilis na naubos ni Liam ang barbecue, kaya tumayo siya para kumuha pa. Doon niya nakasalubong si Shaira, na nagpakita ng pagiging mayapang at pinamalit ang pagkain na inihanda nila. Just take it. Mukhang gutom ka pa eh. Sarkastikong sabi ni Shaira bago nito utusan ng assistant na umorder ng pagkain sa mamahaling restaurant. Pinigilan ni Rosalie ang sarili na patulan nito. Pero hindi niya napigilan ang pagsagot ng sabihin ni Shaira na marumi ang kanilang utensils. Dahil sa kanilang sagutan, nagawa ni Rosalie na ipahiwatig kay Shaira na lalabas sila ni Liam para mag-dinner. Isang kasinungalingang ikinainis ni Shaira. I guess, kailangan mo muna magpaalam sa akin kung pwede mo ba mahiram ang piyansay ko. Matamis, pero may bahid ng panunuyang, sabi ni Shaira. Engage? Nagulat na tanong ni Rosalie. Tumango si Shaira at idiniin na si Liam ang piyansay niya. Kaya walang dapat asahan si Rosalie. Nayanig ang mundo ni Rosalie sa sinabi ni Shaira. Napakaraming tanong ang sumiksik sa kanyang isipan. Bakit hindi sinabi ni Liam ang tungkol sa engagement niya? Bakit niya ito itinago? Nang bumalik siya sa lamesa nila ni Liam, sinubukan niyang gumiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Nagalok pa si Liam na mag-out of town sila kasama si Rose. Pero hindi na lang siya sumagot. Alam niyang kailangan niyang kausapin si Liam tungkol dito. Pero hindi niya gustong sirain ang gabi ng binata. Sa halip, nagpaalam na lamang siya na uuwi na. Nararamdaman ni Liam na may bumabagabag kay Rosalie. Kaya hinabol niya ito at hinila ang kanyang braso. Bakit hindi mo sinabi sa akin engage ka na? Tanong ni Rosalie. Maluha-luha na. Naguluhan si Liam. Is this about Shaira? Tanong niya. This isn't about Shaira. This is about you, Liam. Naiinis na sagot ni Rosalie. Hindi mo nga masagot ang simpleng katanungan ko? Dagdag pa niya. Kasi hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. I'm not engaged, Rosalie. Sagot ni Liam. Ipinakita pa ang mga kamay niyang walang singsing. Hindi kumbinsido si Rosalie. Pero bago pa siya makatalikod, hinawakan siya ni Liam sa balikat. Look, alam ko na hindi ka naniniwala at hindi kita masisisi sa bagay na yan. Ako ang may mali. Dahil hindi ko agad sinabi sa'yo na in-arrange marriage kaming dalawa ni Shaira. Pero Rosalie, maniwala ka sa akin. Hindi kami. Wala kaming relasyon. Ilang buwan ko nang tinanggihan ang arranged marriage na yan. At ilang beses na rin akong humindi. Desperadong paliwanag ni Liam. Pilit pinapaintindi kay Rosalie na siya lang ang gusto niya. Kahit pinaliwanag ni Liam na wala siyang tunay na engagement kay Shaira,
at tinanggihan na niya ang kasunduang kasal, hindi pa rin mapanatag si Rosalie. Pakiramdam niya, hindi siya nababagay kay Liam. Dahil sa kanilang magkabilang mundo, si Liam may isang makapangyarihang CEO na may lihim ding koneksyon sa isang mafia. Samantalang siya ay isang simpleng babaeng nangangarap ng tahimik at payapang buhay. Sinabi ni Liam na seryoso siya kay Rosalie at gagawin ng lahat para patunayan ito. Ngunit nagdesisyon si Rosalie na bigyan muna nila ng espasyo ang isa't isa. Kahit masakit para kay Liam, iginalang niya ang desisyon ni Rosalie at hindi mo na ito kinausap. Dahilan para maramdaman ng dalaga ang pangungulila at pagdududa sa sarili kung kaya nga ba niyang mahalin si Liam. Pinayuhan naman siya ng kanyang kapatid na si Rose na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagiging handa, kundi sa pagtanggap nito sa tamang panahon. Habang sinusubukan ni Rosalie na ayusin ang kanyang isip at damdamin, bigla namang napuno ng takot ang kanilang bahay nang dumating si Rafael. Isang lalaking may koneksyon sa mafia at may kasamang grupo ng mga armadong lalaki. Biglang binuksan ng mga ito ang pinto at tinangkang kunin si Rosalie. Ngunit hindi nagpaawat ang magkapatid. Kinamit nila ang anumang bagay sa paligid upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakipagbuno si Rosalie at kay Rafael, habang si Rose naman ay humingi ng tulong sa pulis. Sa kabila ng takot, nanlaban ang magkapatid at nagawa nilang harangan ang pinto. Ngunit nanatili ang panganib dahil nakapalibot pa rin ang mga kalaban sa kanilang bahay. Mabilis na tinawagan ni Rosalie si Liam. Umaasang sasagutin ito ng pinata at darating upang iligtas sila. Ngunit hindi ito sumasagot. Kasabay ng pagtaas ng tensyon, ay isang malakas na kalabog mula sa kusina. Senyales na may isa pang grupo ng kalaban ang pilit ng pumapasok. Liam! Sambit ni Rosalie sa cellphone na nag-iiwan na lamang ng message sa binata. I'm sorry at gusto ko lang mag-thank you sa'yo sa lahat ng may nagawa mo. Kung ito na ang huling pag-uusap natin. Rosalie, bakit ganyan ang boss mo? Nagulat ang dalaga nang magsalita si Liam at sinagot pala ng binata ang tawag ni Rosalie. Napangiti si Rosalie at mangyak-ngyak sa tuwa. Ayos ka lang? Bakit parang umiyak ka? Asan ka? Ligtas ka ba? Nag-aalalang tanong ni Liam at umiiling-iling si Rosalie sa tanong ng binata. May mga tao sa labas ng bahay namin. Panimula pa lamang ni Rosalie ay narinig na nito ang pag-start ng sasakyan ni Liam. Andito si Rafael. Hindi ko alam kung anong gusto nila pero... Wag mong ibababa ang call at huwag kang mag-alala. Papunta na ako. Malapit na ako, Rosalie. Magiging ayos ang lahat. Hindi ba kayo sinaktan? Umiling ang dalaga. Kahit na nararamdaman nito ang pagkirot ng braso niya sa pagpumimiglas ni Rafael kanina. Hindi naman. Paulit-ulit na natatarantang sagot ni Rosalie. At sinilip ang kapatid niya na nasa sala pa rin at may kausap na pulis sa cellphone. Okay naman kami ni ate. Sambit pa ni Rosalie at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Liam, humihingi ako ng tawad sa mga nasabi ko sa'yo. Rosalie, di mo kailangan humingi ng tawad. Desisyon mong humingi ng space at kung yun ang gusto mo, yun ang ibibigay ko pero hindi ibig sabihin, wala na ako sa tabi mo at hindi na kita mahal. Huwag kang mag-alala. Ayusin natin to. Tibayin mo lang ang sarili mo dyan. Hindi na napigilan ni Liam ang bugso ng damdamin at kahit kapado ay ngumiti naman si Rosalie. Kaya, mahal kita, Liam. Ayusin natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Napahinto si Rosalie
nang makarinig ng mga putok ng baril sa cellphone. Kasabay ng mga putok ng baril sa labas ng kanilang bakuran, nagulat ang dalaga nang pinatay ni Liam ang tawag at kahit nag-aalala ay nagtungo si Rosalie sa kapatid upang hilahin papasok ng kwarto at magtago dahil nakakapasok ng mga misteryosong tao sa bahay nila. Ilang minuto makalipas ay nakarinig ng mga kalabog ng pinto si Rosalie. Hinawakan ng dalaga ang isang bote at hinanda ang sarili. Nang bumukas ang pinto, ay nakita ni Rosalie si Liam na nag-aalalang pumasok sa kwarto. Nakahinga ng maluwag si Rose at dali-dali namang niyakap ni Rosalie ang binata. Ano nga ulit ang sinasabi mo na mahal mo ko? Pagbibiro ni Liam sa dalaga upang tanggalin ang kaba na nararamdaman nito. Niyakap ng mahigpit ni Liam si Rosalie at nginitian naman ni Rose. Ang pangyayaring iyon ay nagbukas ng bagong opportunity kay Liam at Rosalie na maging mas malapit sa isa't isa. Bubalik ang dalawa sa dating gawin na tila mag-asawa na sa sweetness. Habang nagluluto sa karinderya, masinsinan nang nakausap ni Liam ang pamilya ni Shaira at nilinaw na wala talaga siyang balak pakasalan si Shaira. Tinanggalan man bilang business partner si Liam ng pamilya ni Shaira, ay wala nang pakialam pa si Liam, habang si Rafael naman ay ongoing ang kaso sa korte. Sa isang maling akala ni Rosalie, ay nakilala nito si Liam at ang isang simpleng Valentine's date ng dalawang tao ay nawi sa isang masayang relasyon. Masayang relasyon ni Rosalie at Liam na patungo sa isang kasalan. Wakas!